Aalis na tayo sa lugar na ito. Dahil ayoko ng ganitong buhay. Wala tayong katahimikan. Ayokong mabuhay kayong dalawa sa giyera at puro kaguluhan. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Walang may gustong mabuhay sa gitna ng giyera o kaguluhan. Ngunit ano ang iyong gagawin kung ang isa sa miyembro ng iyong pamilya ang mas piniling sumanib sa puwersa ng mga nanggugulo? Pipiliin mo pa rin ba siya? O mas pipiliin mong pakawalan siya para maisalba ang ibang miyembro ng pamilya na gusto ng mapayapang buhay? Pakinggan natin ng karanasan ni Nuria dito lamang sa ating dulang sa kanyang panahon. Tumaparang kayo! Huwag kayong tatayo! Matatamaan kayo ng mga bala! Huwag kayong matakot, mga anak. Nandito lang ako. Yumakap kayo sa akin. Nuria! Tumakas na kayo ng mga bata! Doon kayo dumaan sa likod bahay! Pero Halil, paano ka? Huwag niyo na akong alalahanin! Sige na! Tumakas na kayo! Kami na ang bahala dito! Halil. Umalis na kayo dito! Iligtas mo na ang mga anak natin! Sige, mag-ingat ka. Mga anak, huwag kayong matakot. Wala nang putukan. Tapos na yung bakbakan. Nay, anong oras po ba tayo pupuntahan ni Itay dito? Man, hindi ko alam. Bakit po ba tayo tinatambangan ng mga militar? Bakit po ba tayo nagkakaganito? At si Itay, bakit pumapatay ng tao? Ang itay nyo, lumalaban sa gobyerno. Basta, mahirap ipaliwanag. Sana po, puntahan na tayo ni Itay dito. Natatakot na po ako, Inay. Lia! Ivan! Nasaan na kayo? Ayun, ang tiyo Rahim nyo. Rahim! Dito! Nuria, mabuti nakita ko kayo. Ano na nangyari? Bakit wala lang putukan? Nakubkob ng mga militar ang kampo natin. Marami nabatay sa mga kasama natin. Ha? Si Halil, nasaan asawa ko? Nuria, si Halil, kasama siya sa mga nasawi. Ano? Pero sigurado ka si Halil yun? Oo, kitang-kita ko kung paano bumagsak ang asawa mo habang nakikipagbakbakan. Nuria, patawarin mo ko. Hindi ko nailigtas ang asawa mo. Oh, hindi. Hindi pwede ito. Buhay ang asawa ko. Buhay pa si Halil. Sabihin mo sa akin, Rahim, buhay pa ang asawa ko. Patawad, Nuria. Pero Halil. patay na talaga si Halil. Inay, saan ba tayo pupunta? At nag-iimpake kayo. Aalis na tayo sa lugar na ito, anak. Pero bakit po? Ayoko na ng ganitong buhay. Wala ang katahimikan. Ayokong mabuhay kayong dalawa ni Lia sa giyera at puro kaguluhan. At saka, kapag nanatili pa tayo dito, baka mapahamak pa ang isa sa atin. Kaya kailangan na nating umalis. Inay, Oh, Lia, anak, bakit? naalala ko po si Itay. Hindi na po ba talaga siya babalik? Hindi na, anak. Hindi na babalik pa ang tatay mo. Pero Inay, hindi naman natin nakita yung bangkay ni Itay. Paano tayo nakasisiguro na patay na siya?
Baka kasi buhay pa po si Itay. Ewan ko, mga anak. Kung buhay pa sanang tatay nyo, magpakita naman siya sa atin para sa ganun. Hindi na tayo mag-alala pa. Kailangan na nating umalis dito. Titira tayo sa lugar na malayo sa giyera. Magbabagong buhay na tayo, mga anak. Nay, saan po ba tayo titira? Doon sa Maynila. Ito yung natitirang bakanteng kwarto sa amin. Eh yun nga lang, mukhang maliit yata ito sa inyo ng mga anak mo. Ay, hindi po, Aling Ason. Pwede na po ito sa amin. Kukunin ko na po ito. Bale, 1,000 kada buwan ang magiging upa ninyo dito sa kwarto. Tapos kailangan may 1 buwan din kayong advance. Opo. Sige po. O siya, sige. Pwede na kayong mag-ayos ng mga gamit ninyo. Tapos mamaya mag-usap ulit tayo para sa kontrata. Opo. Inay, mukhang maganda dito. Oo nga. Maganda talaga dito. Tsaka tahimik, anak. Magiging maayos ang ating buhay dito. Ay, siya nga pala, Nuria. Ano pala ang trabaho mo? Ay, ang totoo po, wala pa po akong trabaho. Ha? Yung ibabayad ko po sa inyo, galing po yun sa aking ipon. Pero bukas na bukas din po, maghahanap po ako ng trabaho. Nako, tamang-tama. Yung kapatid ko kasi, si Anita, ay may tindahan sa Quiapo. Doon, sa Raon. Nagtitinda kasi siya ng mga cellphone at gadgets. Tapos may cellphone repair shop din siya. Ay, nangangailangan siya ng tindera. Baka interesado. Ay, opo. Interesado ako, Aling Ason. Pwede po akong maging tindera. Ay, mabuti kung ganun. O sige, kung gusto mo, pagkatapos mo dyan, samahan kita kina Anita. Ipakikilala kita sa kanila. Sige po. Naku, maraming salamat po. Maraming salamat po Balik kayo rito. Grabe, Nuria. Ang dami nating benta ngayon. Sana palaging ganito, no? Siyempre, malapit na magpasko. Kaya maraming tao dito sa Raon. Siya nga pala, Nuria. Oh, Hindi ba biyuda ka na? oo. O bakit mo naman natanong? Eh, may bala ka pa bang mag-asawa? O Nelia, ngayon hindi ko muna iniisip yan. Pero sakaling merong magkagusto at manligaw sa'yo, kahit na hindi Muslim na katulad mo, tatanggapin mo ba? O tatanggapin ko naman. Kung talaga bang mahal niya ako, bakit hindi? Kung hindi naman Muslim tulad ko, pag-iisipan ko. Tika nga, bakit mo naman tinatanong yan sa akin? Kasi mukhang may gusto sa'yo yung anak ng amo natin. Ha? Si Kuya Amir. Paano mo naman nasabi? Paano pag nandito siya? Sa'yo siya madalas nakatingin. Tapos, di ba, ang bait-bait niya sa'yo? Naku, Nelia, pwede ba? Huwag mo lang isipin yun. Anak siya ng ating amo. Tindera lang ako. Mukhang malabong magkagusto sa akin si Kuya Amir. O ano, mga anak, masarap ba ang pagkaing inuwi ko? Opo, Nay. Ang sarap po, Sana po palaging ganito, Nay. O, di bale. Sarap. O, dudoblihin ko pagsisikap ko sa trabaho para palaging masasarap ang kakainin nyo. Ay, oo nga pala. Namiss nyo pa ba ang tatay nyo? Opo, Nay. Ako rin, Nay. Sana buhay pa po si Itay. Mga anak, kung sakaling magmamahal ulit ako, papayag kayo? Opo, Nay. Basta po mabait yung susunod po namin magiging tatay. O ikaw, Iman? Nay, bakit pa po kayo magmamahal ulit? Hindi niyo na po ba mahal si Itay? Mahal ko pa rin ang itay ninyo. Pero kasi mga anak,
gusto ko ulit maging masaya sa buhay. At saka, gusto ko rin may makatuwang ako sa pagpapalaki sa inyo. Bakit, Nay? Hindi po ba kayo masaya sa amin? O masaya ako kapag kasama ko kayo. Pero syempre, iba kapag kasama ko yung taong mahal ko. Diba? Inay, sino po yung bago niyong love? Si Amir, yung amo ko. Nagtapat na rin siya sa akin. Sabi niya mahal niya ako. Handa siyang maging tatay sa inyo. Mabuting tao si Amir, mga anak. Alam ko, magugustuhan niyo rin siya bilang pangalawa ninyong ama. Sige po, Nay. Kung saan kayo masaya, doon na rin kami ni Lia. Opo. Oh, ay, sandali mga anak ha. May kumakatok sa pinto. Baka si Aling Asun. Sandali, silipin ko muna. Ha? Nuria, Halil? Buhay ka? Nuria, kumusta ka na? Ang mga anak natin, Um, kumusta na rin sila? Teka, buhay ka? Akala ko, patay ka na. Patawarin mo ako kung nagkapanggap akong patay at iniwan ko kayo ng mga anak natin. Bakit mo naman ginawa sa amin ito? Hindi mo ba alam kung gaano kasakit sa pamilya mo na mawala ka? Halil, kung alam mo lang, kung ilang buwan akong umiyak sa sobrang pag-aalala sa'yo. Sina Iman at Lia, sobra din silang naapektuhan sa pagkamatay mo. Tapos ito ka ngayon, buhay ka pa pala. Nagsinungaling ka lang sa amin. Nuria, nagawa ko lang yun kasi gusto ko mailayo kayo ng mga anak ko sa gulo. Nagpanggap akong patay para hindi ninyo ako hanapin pa. Masakit para sa akin na iwanan ang pamilya ko. Pero inalala ko lang yung kaligtasan at kinabukasan ninyo. Halil, Nuria, pwede ko bang makita ulit ang mga anak ko? ang sandali, tatawagin ko sila. Iman! Lia! Ay, Halika kayo dito. May gustong bumisita sa inyo. sino po ang gustong bumisita? Iman, Tay, Lia, mga anak ko. Tay, buhay kayo. Ay, Tay. Payakap nga sa mga anak ko. Oh, Tay. Patawarin niyo ako, mga anak ko. Kung iniwan ko kayo, ginawa ko lang yun kasi ayoko nang madamay kayo sa gulo. Itay, magkakasama na po ba tayo? Mabubuo na po ba ang pamilya natin? O aalis pa rin kayo dito? Anak, pagkatapos ng ilang linggo kong pagninilay-nilay, napagpasyahan ko, susuko na lamang ako sa batas. Sigurado ka? Oo, Nuria. Dahil nakukonsensya na ako sa ginagawa ko. At saka, napagtanto ko na kung mananatili akong rebelde, malaking tsansa na mamatay lang ako. Ayoko mangyari yun. Hanggat maaari, gusto ko pa rin makita at makasama kayo. Alam ko makukulo ako ng mahabang panahon, pero nandiyan naman kayo para dalawin ako sa bilangguan. Okay na sa akin yun. Tsaka, gusto ko na rin mabuhay ng payapa. Kung ganun, sasamahan kita na sumuko sa mga pulis. Huwag na. Delikado. Baka madamay pa kayo. Tsaka huwag ka mag-alala. Susuko ako ng mapayapa. Itay. Huwag kang umiyak, Lia. Pangako, makikita niyo pa rin ako. Halil, Huwag kang mag-alala. Dahil hindi pa ito ang huli nating pagkikita. mag-iingat ka. Kapag sumuko ka na, pangako ko sa'yo,
Lagi kitang dadalawin sa kulungan. At palagi kong isasama ang kaligtasan mo sa aking dasal kay Allah. Oh, salamat, Nuria. Napakaswerte ko. At ikaw ang naging asawa ko. Lahat tayo'y hangad na magkaroon ng isang masaya at mapayapang buhay. Yung malayo sa sakuna, panganib o anumang kaguluhan. Lagi nating isipin at isaalang-alang ang ating pamilya, lalo na ang ating mga anak, bago tayo gumawa ng isang hakbang. At palagi din nating tatandaan na magiging payapa lamang ang ating buhay kung wala tayong tinatapakang tao sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles, at Lionel Benjamin. Special sound effects, Jerry Butiat. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Sega. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ano ba naman kayo? Bakit gusto niyo akong ipahamak? Talaga bang wala na kayong pagpapahalaga sa amin ng mga anak niyo? Puro bisyo na lang bang nasa isip niyo? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang mga magulang ang dapat na umakay sa mga anak tungo sa matuwid na landas ng buhay. Ngunit paano kung siya ang naligaw? Paano na ang anak na sa kanya'y umaasa? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Rico sa ating dunang sa kanyang panahon. Tay, ito pong perang kinita ko sa pagkakargador sa palengke. Yan, ganyan. Ibigay mo lahat sa akin para hindi ka na nasasaktan pa. Sana po, tirahan niyo kami ng pangkain, di ba, Rhoda? Opo, Tay. Oh, Kasi po gutom na po kasi isa ka pang gagay. Ha? Kulang pa nga ito sa dami ng gustong bilhin ko ha? Magtitira pa ako para sa inyo? Kasi po, Tay, kaninang tanghali pa po ko, hindi ko makain. Gusto mo sampal? Ha? Rhoda, Gusto mo sampal? Rhoda, hayaan mo na kayo tayo yung pera. Mangungutang na lang ako sa tindahan ng pangkain natin. Yun. Mabuti pa itong kuya mo Marunong umintindi. Hindi ka na, Rhoda. Umutang na tayo. Stoy. Oo. Sandali. Tay. Simula sa isang linggo, Roda, makinig ka. Magtatrabaho ka na doon sa kalendarya ni Aling Edad. Pero, Tay, paano po yung pag-aaral Bahala kang mag-ayos ng schedule mo. Basta magtatrabaho ka na para madagdagan naman yung nakukuha kong pera. At para hindi ka na rin humihingi ng pagkain sa akin. Tay, paano po kung mahirapan si Rhoda? Ano? Graduating pa lang siya ng high school. Kung hindi niya kaya, simple, huminto siya sa pag-aaral. Ang importante, kumita ka, tanga! Bakit po ganun si Itay, Nay? Mas gusto pa niya ako magtrabaho kaysa mag-aral. Oo nga po, Nay.
Di ba dapat siya pong magbigay sa amin ng magandang kinabukasan? Huwag niyo nga pagsalita ng ganyan ng ama niyo. Rico, Rhoda, Nay, mga anak lang namin kayo. Dapat sumunod kayo sa gusto namin. kung ganun po pala, yun din ang gusto nyo. Oo. Para medyo lumuwag naman tayo. Kaya ikaw, Rhoda, Nay, huwag ka nang magreklamo. Dahil pag nainis ako masasaktan ka sa akin. Kayo pala, Nay. Bakit na parito kayo? Dahil sa nabalitaan ko, totoo ba nati? Totoo bang pati ikaw, nagdodroga na rin, katulad ni Emong? Alam nyo, ang layo nyo dito sa amin, pero ang lakas nyo sumagap ng chismis. Sino naman nagsabi niyan? Hindi na importante pang malaman mo. Dapat noon pa, hiniwalayan mo na yan si Emong. Dahil sisirain lamang niya ang buhay mo, pati na mga apo ko. Ano ba yan? Nakakasira naman kayo ng araw. Anak, hiwalayan mo na si Emong. Iwan mo na rin ang shabu. Habang may panahon pa, kailangan ka ng mga anak mo. Umalis na nga lang kayo. Naririndi na ako sa kadadaldan nyo. Hindi pala chismis ang nabalitaan ko. Nagda-drugs na rin si inay tulad ni Itay. kaya pala inaayunan na rin niya si Itay sa mga gusto niya. At maaaring yun din ang dahilan. Kaya pinagtrabaho pa na rin niya para madagdagan yung perang pambisyo nila. Bakit ganun si Inay? Bakit gumaya pa siya kay Itay? Alam naman niyang masama yun. Paano na po kami ngayon, Lola Maming? Ngayong pareho nang naligaw ang mga magulang namin. Labis ako nalulungkot sa nangyari sa inyong ina. Dahil nagpadala siya sa tatay niyo. Pero sana magpakatatag kayo mga apo, ha? Sikapin niyo pa rin lumakad sa tamang landas ang buhay. Hingin niyo ang tulong ng Diyos upang gabayan niya kayo. Rico, sala kumpunihin ang mga sira dito sa bahay namin. Ayos lang po yun, Mang Marco. Tapos na naman po ako sa trabaho ko sa palengke. Ikaw ba kontento na sa kita mo sa pagkakargador sa palengke? Wala naman po akong ibang mapapasukang trabaho. Meron. Oh? Bakit hindi ka mag-drive ng tricycle? Oo nga, no? Mas malaking kikitain ko doon. Kaya lang, kahit marunong ako magmaneho, wala naman akong lisensya. Ako ang bahala. Tutulungan kita. Oo. At sa'yo ko na rin ipapapasada tong isang tricycle ko. Ako, maraming salamat po, Mang Marco. Malaking tulong po ito sa pamilya namin. Huwag kang magagalit, Rico, ha? Oo. Mas matutulungan mo sina Emong at Nati kung gagawin mo ang tama para sa kanila. Mang Marco? Kasi habang nagtatagal sila sa ganong bisyo, lalong nasisira ang buhay at utak nila. Hanggang sa pati kayo, pinsalain na rin. Kaya habang may panahon pa, kumilos ka. Gawin mo ang nararapat. Ano ka mo? Namamasada ka na ng tricycle? Opo, Itay. Tinulungan po akong magkalisensya ni Mang Marco. Wala pa rin kwenta yung pamamasada ng tricycle. Maliit lang ang kita dyan Mas maganda kung magiging tula ka na rin. Oh. Tulad ng anak nung isa naming katropa. Inay. Oh, Bakit nagulat ka? Maganda naman ang sinabi ng nanay mo.
kikita ka ng malaki roon. At baka yumaman pa tayo kung magiging matalino at mahusay dumiska. Bakit gusto? Talagang wala na kayong pagpapahalaga sa amin ng mga anak nyo? Puro bisyo na lang bang nasa isip nyo? Nga. Yan. Ha? Bagay sa... Sino ka na magaling? Sa ayaw o sa gusto mo, ha? Makinig ka! Magtutula ka, ha? Naintindihan mo? At huwag mo kaming susuwayin dahil pag ginawa mo yun, ha? Dila mo lang ang walang latay! Okay na okay talaga natin, ha? Ang saya-saya! Iba talaga tama pag nakakabatang kaya. Oo. At lalo tayong magiging happy. Correct! Pag nakabili na tayo ng mas maraming shabu. Correct! Kaya dapat bukas na bukas din, ha? Pagtulak na si Rico. Tama. Ay! Naku! Napapatigilan namin kayo! Mga pakak! Ano? Lola, hinuli po ng mga pulis si Nainay habang gumagamit ng bawal na gamot. Nakarating din sa akin ang balita, Apo. Kaya nga nagpunta ako dito sa inyo. Pero mas mainam na yung nahuli sila ng buhay kaysa na mas mapatay sila. Lola, huwag po sana kayong magagalit sa akin. Si Kuya po ang nagsuplong sa mga pulis. Kailangan ko pong gawin yun. Dahil ang ibig nila, magtulak din ako ng droga. Mahal ko po si Nainay. Gusto ko pong makalaya sila sa shabu. Pero ayokong mapahamak ako, Lola. Nauunawaan kita, Rico, Apo. Tama lang yung ginawa mo. Ang totoo nga, iniisip ko na rin gawin yun. Naunahan mo nga lang ako. Ngayon hindi nyo nakasama ang mga magulang nyo. Sa akin na kayo titira. Oo. Upang magabayan ko kayo. Salamat po, Lola. Salamat po. Mga apo, huwag niyo sana kamuhian ang inyong mga magulang, ha? Sana tanggapin niyo pa rin sila kapag sila'y magaling at malaya na. Tama ang sinabi ko, Kuya Rico. 3 kami ipinasok ng teacher namin sa kaibigan niyang nangangailangan ng caregiver. Mabuti naman, magagamit mo na ang tinapos mong kurso. Dahil may trabaho ka na. At mas makakaipon ka na ngayon, Kuya. Dahil wala ka ng pag-aaralin. At matutulungan na rin kita para maipagawa itong bahay ni Lola Maming. Oh, bakit ka bumuntong hininga? Naalala ko lang sina Inay at Itay. Sana makasama na uli natin sila. May awa ang Diyos, Kuya. Darating din ang panahon na yun. Tama ka, Roda. At paghahandaan natin ang pagdating ng panahon na yun. Rico, anak, Inay? ako nga. Malaya na ako sa batas at sa impluwensya ng bawal na gamot. Salamat po, Diyos ko. Ibinalik niyo na sa amin ang nanay namin. Kuya Rico? Kuya, sino Inay! Rhoda, anak ko. Ang tagal po namin hinintay na makasama kayo uli, Nay. Alam niyo po, may maayos na akong trabaho. Caregiver na po ako. At si Kuya naman, may 3 ng tricycle. Lahat ng yun nangyari sa awat tulong
ng Panginoong Diyos, Nay. Masaya ako sa tagumpay ninyo, mga anak. Patawarin ninyo ako sa mga naging pagkakamali ko. Pangako, magbabago na ako at hindi na mahuhulog pa sa bisyong yun. Natutuwa po kami ni Rhoda. Narito na kayo. Isa na lang po ang kulang para mabuo tayo. Si Itay. Malapit na rin makalabas ang itay ninyo. Oo. At pagdating niya, sisikapin naming maging ulirang magulang sa inyo. Binibigyan ng Diyos ng katuparan ang pangarap ng mabuting anak sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Bakit ka umiiyak? At may dala ka pang mga damit. Tumakas na ako sa bahay, Titas. Ha? Bakit? Ano na naman ang nangyari? Tama ka. Dapat ko na nga silang iwan. Kasi ngayon, mas masama gusto nilang gawin sa akin. Gusto na nila ako ipahamak para lang mabuhay sila. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong makitid ang pananaw sa buhay, sinisisi ang iba sa hindi naman nila kasalanan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Irma sa ating tunang sa kanyang panahon. Mano po, Chaloleng? Nasaan ang sweldo mo, ha, Irma? Oo. Alam ko ang sweldo nyo ngayon. Akin na, akin na. Ito po. Teka, bibilangin ko. Bakit kulang to? Pasensya na po. Bumili po ako ng sapatos eh. Sira na po kasi yung ginagamit kong sapatos. Ang sabihin mo, gusto mo lang magpasikat sa mga kasama mo sa mall na may bago ka. Hindi naman sa ganun, Jong. Talaga lang na sira na yung ginagamit ko araw-araw. Kaya bumili na ako. Ah, ganon. Sira na. Aliko. Aliko. No. Sandali. Aliko mo. Baka biling-bilinon ko sa'yo. Huwag na huwag mong babawasan ang sweldo mo nang hindi ko alam. Bakit sinuway mo pa rin ako, ha? Mas mura po kasi yung benta nila ngayon dahil sale po. Pasensya na po, John. Hindi na ba mauulit? Dapat sa babae niya, Nay, huwag pakainin lang hapunan. Dahil matigas ang ulo eh. Hindi marunong sumunod sa inyo. Talagang hindi siya kakain ngayon, Jong. Huwag naman po, Chang. Gutom na po ako. Tumahimik ka, Jong! Yan! Ikaw, ha, kung gusto mong may malamong ka, ilaga mo yan sapatos mo! Wiset! Sige lang, Irma. Kumain ka pa. O, eto pa sinangag. Maraming salamat dito. So, gutom na gutom talaga ako. Sobra naman kasi yung madrasa mo. Alila ka na nga nila. Tagapaghanap buhay pa. Hindi ka pa pinakakain. At grabe pa kung saktan ka.
Mabuti na lang pala, tinext kita na daanan mo ako dito bago pumasok sa mall. Kung hindi, malamang, papasok ka ng gutom. Ganun na nga, titas. Iwan mo na kasi sila. Total, wala naman silang pagmamahal sa'yo. Kahit na yung half-brother mo na Jong na yan, sulsulero pa yung sa nanay niya. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko. Para lang mahalin nila ako. Hindi ka talaga mamahalin ng madrasta mo. Dahil nga anak ka ng tatay mo sa ibang babae. At si Jong naman, syempre, natuto na rin siya sa nanay niya. Pero kung tutuusin, hindi mo naman kasalanan na naging anak ka sa labas ng tatay mo, no? Kaya nga, iwan mo na sila, no? Umalis ka na sa bahay na yun. Saan naman ako pupunta? O, sumama ka sa akin. Aalis na ako dito sa Batangas. Sa Maynila na ako magtatrabaho. Natanggap ako sa isang mall doon at mas malaki yung sweldo, ha? Meron na rin akong titirhan ng malapit sa papasukan ko. Ano, sama ka? Papasok kita ng trabaho doon. Eh, kung sasama ako sa'yo, sino magpapakain kina Chalauleng? Eh, pareho naman silang walang trabaho ni Jong. Naubos na rin ni Chang yung perang naiwan ni Tay dahil sa kasusugal. O di ba hala na sila sa buhay nila? Irma, matagal ka na nilang kinakawawa. Kaya panahon na para sarili mo naman yung intindihin mo, ano? Eh, huwag na lang kaya, titas. Ha? Maghihintay pa ako ng konting panahon. Baka sakaling magbago rin sila. Ano ba sasabihin mo sa akin, Aureo? Tinawag mo pa ako dito sa inyo. Gusto mo bang kumita ng malaki si Irma? Siyempre naman! Tinatanong ba yun? Para mas malaki yung maintrega niya sa akin. Kulang na kulang nga sa amin yung kita niya sa mall. Nangangailangan ako ng tauhan sa beer house ko. Pasok mo siya. Mas malaki ang kikitain niya doon. Oh, talaga? Oo. Pero siyempre bago siya mapunta sa iba, kailangan sa akin muna. Tama si Mang Aureo, Nay. May mga kilala kasi ko na nagtatrabaho sa binhouse niya. At ngayon, masarap na ang buhay nila. Pag naipasok niyo doon si Irma, giginahawan na rin ang buhay natin. Mabibili natin ang gusto natin. Alam mo, naisip ko rin yan eh. Bakit nga ba hindi natin gamitin yung itsura ni Irma? Kung gano'n, payag na kayo sa alok ni Mang Aureo? Ay, syempre naman. Gusto ko yata ng malaking pera mo. Ayos. Isa na lang ang problema ngayon, Nay. Kung papayag din si Irma. Jong, malaki ang utang na loob sa akin ni Irma. Nang mamatay ang nanay niyang malande, sa atin na siya itinira ng ama mo. At nang mamatay din ng tatay niyo, narito pa rin siya hanggang ngayon. Kaya dapat niyang bayaran yung utang na loob na yon. Sa ganoong paraan man lang, ay mabawasan ang kasalanan sa akin ng nanay niya. Ibig nyo sabihin, Nay, ipapasok niyo siya kay Mang Aureo kahit ayaw niya? Natural! Walang magagawa ang pagtanggi niya. Ako ang masusunod. Ano ba yan? Tagal naman nung inerkil akong tricycle. Wala pa rin hanggang ngayon. Kanina pa handa yung mga gamit ko. Baka mamaya maiwan na ako ng biyahe ng bus na sasakyan ko. Titas! Oh, Irma! Ano ko naman, ginulat mo ko. Akala ko yung tricycle na maghahatid sa akin sa terminal ng bus yung nagbukas ang pinto. Ikaw lang pala. Pasensya na. Bakit umiiyak? At may dala ka pang mga damit. Tumakas lang ako sa bahay, titas. Ha? Bakit? Ano na naman ang nangyari? Tama ka. Dapat ko na nga silang iwan. Kasi ngayon, mas masama ang gusto nilang gawin sa akin. Gusto na nila ako ipahamak para lang mabuhay sila. Kung ganun,
Sasama ka na sa akin sa Maynila. O anong nangyari sa lakad mo, Jong? Nakita mo ba yung irmang yon? Hindi na eh. Lahat ng kaibigan niya, pinuntahan ko na. Pero wala siya ron eh. Ang walang nang yun. Nilayasan tayo. Palagay ko, sumama siya kay Ditas eh. Nalaman ko na umalis na pala dito si Ditas. Maldita talaga, oo. Kapag nakita ko siya, bugbog sarado siya sa akin. Baka papangitin ko pa siya. Nay, paano tayo ngayon? Sino na magtatrabaho para sa atin? Ano pa? Di tayo. Ha? Kaya naman natin magtrabaho Ayoko lang talagang gawin. Dahil gusto kong pahirapan ng babaeng yun. Flowers and chocolates na naman. Araw-araw na lang binibigyan ka ni Henry niya na. Nahihiya na nga ako sa kanya eh. Kaso, ayaw naman niyang tumigil sa pagbibigay sa akin. Kasi nga, mahal ka ng tao. Uy, swerte mo na kay Henry, ha? Gwapo na, mabait pa. May kaya pa sa buhay. Pero, mahirap lang ako, Ditas. Oh. Hindi pa ako nakatapos kahit high school. Hindi ako bagay sa kanya. Ay, nako, best friend. Sa pag-ibig, lahat pantay-pantay. At saka anong malay mo? Kung siya talaga yung itinakda sa'yo ng Diyos. Ang tanong, mahal mo ba? Anong Kasi... kung mahal mo siya, ay sagutin na. Sige ka. Baka maagaw pa siya sa'yo ng iba. Mabuti naman. Dinalaw mo kami, Ditas. Paano naman? Miss na miss ko na tong best friend ko. Tagal kayang hindi ako dinadalaw. Pasensya ka na, Titas. Masyado kasi ako naging busy. Alam mo naman, nag-aaral ng anak namin ni Henry. At tinutulungan din ako nitong miss ko sa mga business namin. Balita ko nga, 3 na yung grocery nyo. Di na talaga kayo ma-rich. Sus, ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Totoo naman. Ikaw pa, ang laki ng utang na loob ko sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakarating ng Maynila. At hindi ko makikilala itong mabait kong asawa. Siya nga, Ditas. Mabuti pa. Dito ka naman nanghalian at magkapunan. Nang magkakwentuhan kayo ng gusto nitong mahal ko. Napansin ko, mula nang umalis si Ditas, malungkot ka na. Bakit? May binalita kasi siya sa akin. Anong balita? Tungkol kina Chaloling. Yung madrasta mo na umapi at muntik lang magpahamak sa'yo? Oo. Tinagay daw ng bagyo ang bahay nila. Oh? At wala silang nailigtas na mga gamit. Saan sila nakatira ngayon? Sa evacuation center. Mahal. Naaawa ko sa kanila. Sa kabila ng mga ginawa nila sa'yo? Oo, Henry. Mahal ko pa rin sila sa kabila ng lahat ng yun. At kung papayag ka, gusto ko sanang tulungan sila upang makabangon, makapagsimulang muli. Alam mo, mahal, sinabi mong yan, lalo kang napamahal sa akin dahil nakita ko kung gaano kabuti ang puso mo. O sige,
Bukas na bukas din, pupuntahan natin sila. Yung, anak, may nahingi ka bang gamot? Opo, Nay. Pero, gamot lang ito sa lagnat. Naubos na raw po yung gamot sa ubo eh. Dahil sa dami ng nagkakasakit dito sa evacuation center. Hindi bale, anak. Basta ang mahalaga may mainom ako kahit gamot sa lagnat. Naawa po ako sa sarili natin, Nay. Para tayo mga basang sisiw. Rahel, parusa sa atin to. Dahil sa pang-api natin kay Irma. Siguro nga po. Dahil kahit wala siya kasalanan sa mga nangyari, pinahirapan natin siya. Sana hindi siya napahamak kung nasaan ba siya ngayon. Opo. Siya, Loling. Sino yun? Yung... Nay, si Ate Irma. Irma? Irma? Ikaw nga ba? Opo, Jung. Kasama ko po ang asawa ko, si Henry. At naparito po kami para tulungan kayo. Salamat, Ate. Maraming salamat. Maraming salamat, Irma. Nakakahiya sa iyo. Dahil ang laki ng pagkakasala namin sa iyo. Pero talagang kailangan namin ng tulong. Huwag na po kayong umiyak, siya, Loling. Tutulungan po namin kayo ni Henry na makabangon at makapagbagong buhay. Biyaya at kaligayahan ang kakamtan ng may mabuting kalooban. Ngunit kasawian naman sa nagtanim ng kasamaan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin at Phil Cruz. Special sound effects: Jerry Mutia. Technical supervision: Bong Buyar at Eric Lucero. Musical scoring: Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Sobra naman sila. Wala namang COVID si Papa. Hindi natin gagawin ni Kuya. Dahil para na natin nilokong pamanahan pag ginawa natin yun. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kadalasan sa paghihiwalay ng mga magulang, ang mga anak ang naapektuhan. Paano nga ba ito dapat harapin ng isang anak? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Lady sa ating dulang sa kanyang panahon. Pero ma, nursing ang gusto kong kunin sa college. Sina Sheena, yun din ang kukunin Hindi ko yata kaya yung gasto sa kursong yun. Alam mo naman ako lang itong nagtatrabaho para sa ating dalawa. Dahil nga matagal na kaming hiwalay ng papa mo. Isa pa, Lady, ang pagkuha ng isang kurso ay hindi barkadahan. Hindi ko dahil yun ang kukunin ng mga kaibigan mo. Yun na rin ang kukunin mo.
kahit hindi kaya ng mga magulang natin. Gusto ko rin naman maging nurse, Kuya Jerome. Anak, ganito na lang. Kung gusto mo, ha? Kumuha ka muna ng komersyo. Ngayon, pag may trabaho ka na, o edi sa kakakumuha ng nursing. Tama si Mama. Kung talagang gusto mong may matapos na kurso, matuto kang sumunod. Ay, how sad naman. Hindi ko pala makakasama ng barkada sa university na papasukan namin. Ganun na nga, Sheena. Kailangan kong kumuha ng commerce. Kasi pag natapos ko yung course na yun, makakapagtrabaho kagad ako. O paano naman nakatiyak si Aling Nilda na makakapag-work ka kaagad pagka-graduate mo ng course na yun? Ang Kuya Jerome ko mismo ang magpapasok sa akin ng trabaho. So, magtitiis ka na lang? Oo. Dahil gusto kong magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang bait mo talaga. Very understanding pa. Kasi kung ako, hindi na lang ako mag-aaral. Ha? Hindi ko kayang magtiis sa isang course na ayoko. Napasyal ka, Roman. Oo, Nilda. Kukumustahin ko lang ang bunso natin. Nung isang buwan kasi, nanghihingi siya ng pera sa akin, pero hindi ko siya nabigyan. May sakit kasi anak namin ni Helen. Lagi ka namang hindi nakapagbibigay kay Lady, eh. Pasensya na. Kapos nga eh. Nasaan ba siya? Pumasok sa call center. Oo. Nagtatrabaho na siya. Uy, paano ng pag-aaral niya? Tuwing Sabado at Linggo lang ang trabaho niya doon. Part-time job. Para may panggastos siya sa araw-araw sa school. Buti naman pumayag ang kumpanyang yun na twice a week lang siya papasok. Tulong daw yun ng kumpanya sa mga gaya niyang estudyante. Tama yan. Magtrabaho siya. Dahil sa akin, mahirap talaga na sa akin siya umasa. Oh, Lady anak, bakit nakasimangot ka? Nakausap ko po si Papa sa cellphone. Tinawagan ka? Opo. Bakit daw? Bibigyan ka ba niya ng baon? Hindi po. Nagtanong lang po sa trabaho ko. Tapos, sabi ba naman niya, Ma? Pag nakatapos daw ako, pag-aralin ko daw yung anak nila nung babae niya. Sinabi niya yon? Oo, Kuya! Nakakainis, Lo! Nakakasama ng loob! Hindi na nga niya ako napag-aral. Binibigyan niya pa ako ng obligasyon sa bunga ng kasalanan niya. Hindi naman talaga tama yun, Ma. Mga anak, sana kahit gano'n ang papa niyo, huwag kayong magtanim ng galit sa kanya. Dahil kahit nagkulang siya sa atin, siya pa rin ang ama niyo. Mama naman. Kinalulugdan ng Diyos ang nagpapatawad. Oh, ganito na lang ang gawin mo, Lady, ha? Pag nakagraduate ka at meron ka naman pwedeng itulong sa kanila, o di tumulong ka. Tandaan mo, anak, mas mapalad ang tumutulong kaysa sa tinutulungan. Ibang klase talaga kayo, Ma. Niloko na nga kayo ni Papa. Nasasabi niya pa rin yan. Ewan ko nga ba. Dahil pinagaling na ng Diyos ang sugat ng puso ko, mga anak. Halika, Lady. Dito tayo mag-usap sa room ko. Oh, narito na tayo sa loob. Ano ba talagang mahalagang bagay ang sasabihin mo sa akin, Sheena? Alam mo, baka hindi ko na matapos yung course ko. Ha? Bakit?
Pregnant ako. 2 buwan na. Ano? My God, Sheena! Bakit naman nagpadala ka sa yaya ng boyfriend mo? Nagsisisi nga ako eh. Minsan lang na nangyari pero nabuo agad. Alam na ba yan ng mami mo? Sasabihin ko pa lang. Kinakabahan na nga ako. Siguradong magagalit siya sa akin. Pati si Daddy magagalit. Dahil hindi ko na matatapos ang nursing. Pero kailangan malaman ng parents mo yan, Sheena. Dahil ngayon mo sila higit na kailangan. Kaya lakasan mong loob mo. Yes, congratulations! At last, graduate ka na rin. Oo nga, Harold. Natapos din ang hirap ko sa course na ito. Lady! Hoy! Ay! Buti mo abot ako rito. Congratulations! Thank you, Sheena. Iniwan mo baby mo? Oo, iniwan ko kay Mami para makapunta ako dito. Hello, Harold. Narito ka rin pala. Oh, siyempre naman. Graduation ng kaibigan natin eh. Kaibigan natin o kaibigan mo? Ikaw talaga, Sheena. Kayo naman. Alam ko namang matagal nyo nang gusto ang isa't isa. Hindi nyo lang masabi. Pero pwede na ngayon, Harold. Kayo dalawa, ha? Dahil engineer ka na ngayon at ito namang si Lady, graduate na ng accounting. Kayo pala pa. Tuloy kayo. Salamat, Jerome. Nasaan ang mama mo? Nasa kusina po. Nagluluto ng mga pagkain. Na-promote po si Lady sa company na pinapasukan niya. Team leader na siya ngayon. Kaya may blowout siya. Boy, tama-tama pala ang dating ko. Jerome, Ma, sino ang bisita natin? Roman, ikaw pala. May kainan pala rito. Oo, na-promote sa trabaho ang anak natin. sinabi ko na po kay Papa yan, Ma. At mayroon pang isang dahilan ng selebrasyon na ito. Sasabihin ko na, Ano po yun? magpapakasal na sila ni Harold. Ho, Kung ganun pala, wala na siyang planong kumuha ng board exam. Ay wala na, Roman. Masaya na siya sa kanyang trabaho. Lalo na ngayon, tumaas pa yung sweldo niya. Kaya masaya na rin ako para sa kanya. Malapit ko nang matapos itong report ko. Buti pala, naisip kong gawin ito dito sa bahay. Bukas, pagpunta ko sa office, wala na akong problema. Ay, si Kuya Jerome, tumatawag sa cellphone ko. Bakit kaya? Ang alam ko wala siyang pasok ngayon ah. Kaya nandun lang siya sa bahay nila ng asawa niya. Bakit siya tumatawag? Sagutin ko na nga. Hello? Kuya? Oh, napatawag ka? Ano? Isinugod mo sa ospital si Papa? Eh, bakit ano nangyari? Ay, Diyos ko! Oo, sige, pupunta kami kaagad dyan. Lady? Mama! Pa, bibiling ko sa palengke, ha? Ma! Oh, bakit? Bakit ka umiiyak? Tumawag si Kuya Jerome. Inatake raw po sa puso si Papa at isinugod niya sa ospital. Kuya, kumusta na si Papa?
Wala na siya, lady. Patay na si Papa. Si Papa, hindi ko na siya inabot. 13,000 daw ang bill ni Papa sa loob ng 30 minutes na pananatili niya rito. Pero sabi sa billing section, kung gusto raw nating wala tayong bayaran, pumirma na lang tayo na COVID-19 ang ikinamatay ni Papa. Pero negative siya nang sinwab siya. Sobra naman sila. Wala namang COVID si Papa. Hindi, kuya, hindi natin gagawin yun. Dahil paano na natin nilokong pamahalaan pag ginawa natin yun? Tama ka. Naisip ko rin yun. Babayaran natin ang bill. Gagawa ako ng cheque. O sige, ang aasikasuhin ko na lang ay ang pagbuburulan kay Papa. Hindi na rin problema yun, kuya. Ha? May memorial plan ako. Ita-transfer ko sa pangalan ni Papa. Gumawa ako ng juice para sa ating dalawa, lady. Ito. Thank you, Harold. Nailibing na si Papa. Pagod ka ba? Medyo. Pero okay lang. Makakatulog na naman tayo na maayos ngayon eh. At bukas, papasok na ako sa office. Kaya mo na ba, Mrs.? Opo, mister. May trabaho po akong dapat harapin. Nakapaglingkod na ako kay Papa. Ngayon naman, kayo ng ating mga anak ang aasikasuhin ko. Bilib talaga ako sa asawa ko. Ulirang anak na, ulirang ina, at asawa pa. Ang anak na masunurin ay laging pagpapanain. Sandali mang subukin ay aalalayan pa rin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, at Lionel Benjamin. Special sound effects Jerry Mutia. Technical supervision Bong Muyar at Eric Lucero. Musical scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Gusto mo pag-isan ng daddy mo. Kaya pagbibigyan natin siya. Ayoko pong iwan si Daddy, Mommy. Love ko po siya. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kung minsan, kahit maligaya ang buhay, ay bigla na lamang dumarating ang kalumbayan. Ito ang naging karanasan ni Lilian sa ating dulang sa kanyang panahon. Mabuti naman dinalaw mo rin ako. Ikaw ha, ang tagal mo kong hindi pinasyalan. Pasensya ka na sana, Grace. Dami kasi ng trabaho sa bahay. Saka nag-aaral na rin kasi si Jane. Grade 3 na siya. May katulong naman kayo, di ba? Oo, pero pagdating kina Jane at Almer, gusto ko kasi ako nag-aasikaso. Naks, hands-on wife and mom na talaga tong kaibigan ko. Sa bagay, dapat lang naman na pagsilbihan mo ng gusto si Almer dahil mapalad ka sa kanya. May kaya na sa buhay, gwapo at mabait pa. At bukod doon, tinanggap niya ako, Grace. Sa kabila na may anak ako sa pagkadalagang. 8 years na kayong kasal.
Hindi ba siya nagbago kay Jane kahit 4 years old na yung junior ninyo? Wala. Walang pagbabago, Grace. Pareho niyang mahal ang dalawang bata. Kaya lang, Ano? nitong mga nakaraang linggo, napansin ko, lagi siya matamlay. Baka may problema sa negosyo. Dapat alamin mo yon, Lilian, para matulungan mo ang asawa mo. Tama ito mga ginawa mo, Arvin. Madali ka talagang matuto. Hindi ako nagkamali na isama ka sa business ko. Salamat, Kuya Almer. Talagang nagsisikap ako dahil ayokong biguin ka at masirang tiwala mo sa akin. Mula naman noong pag-aaral kita sa high school hanggang ngayon, hindi mo ako binigo. Wala ako naging problema sa'yo. Kuya, napakalaki ng utang na loob ko sa'yo. Hindi mo ako itinuring na iba. Kahit na nga kapatid mo lang ako sa ama. Tinanggap at tinulungan mo ko. Lalo na nang pumanaw si daddy at ang mami mo. Dahil yun ang bilin nila sa akin. At isa pa, napamahal ka na rin sa akin. Kaya naman gusto ko, ay handa ang kinabukasan mo. Dahil kapag wala na ako, makatatayo ka sa sarili mong mga paa. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi ka mawawala. 35 ka pa lang. Malakas at walang sakit. Hindi natin alam ang mangyayari. Kaya dapat, lagi tayong handa. Ano yan? Jane, bakit kayo narito? Kasi ayaw kumain itong panganay natin. Jane, bakit? Kasi po, Daddy, gusto ko kasabay ka namin. Anak, pagod pa ako eh. Mauna na lang kayo. Magpapahinga muna ako, ha? Mawawala pa yung pagod nyo pag nakakain na kayo. Kasi po, lalakas na kayo. Sabayan mo na kami, Almer. Ilang araw ko na rin namin hindi nakakasalo sa dinner. Huwag nga kayong makulit. Almer, Sabi ko gusto ko magpahinga. Iwan nyo na ako. Kayo na lang kumain. Almer, napasyal ka uli. Napapadalas na kasi ang sakit, Gary. Sinabi ko naman sa iyo ang pwedeng maging solusyon yan, di ba? Oo, pero ayoko. Bakit? Natatakot ka? No. Ayoko dahil hindi naman sure na magtatagumpay ang gagawin natin. Sayang lang ang malaking halagang gagastusin. So, what do you want me to do now? Bigyan mo ko ng ibang maaari kong inumin. Okay. By the way, sinabi mo na ba ito kina Lilian at Arvin? Daddy, pwede po bang turuan niyo ako dito sa assignment ko sa math? Ang hirap po kasi. Hindi ko po maintindihan kung paano ko sasagutan. Puntahan mo na lang ang Tito Arvin mo, ha? Sa kanya ka na lang magpaturo. Pero Daddy, gusto ko kayong magturo sa akin para 100 ulit ako. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Kung ano yung sinabi ko, yun ang gawin mo. Daddy, Sige na! Alis na!
ka na ba? Oo, bakit? Pwede ba tayo mag-usap sandali? May maaga akong meeting, Lilian. Kung ano man yung sasabihin mo, saka na lang. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit bigla ka nagbago? Naging mainitin ang ulo mo. Lagi kang nakasigaw sa amin ni Jane. May nagawa ba ako ikinagalit mo? Sabihin mo, please. Para naman mabago ko. Hindi yung ganitong nanghuhula ako. Hindi ka na rin malambing sa akin na katulad ng dati. I'm sorry, Lilian. Siguro nga, dapat mo nang malaman. Ha? Ang alin, Almer? May iba na akong mahal. Hindi, Almer. Sabihin mo, nagbibiro ka lang. Sorry. Pero yun ang totoo. Kaya pala nagbago ka. Dahil meron ka ng iba. Alam ko, nasaktan kita. I'm sorry talaga. Pero sige, saktan mo ko. Murahin mo ko. Para kahit man lang sa ganong paraan, mabawasan ang sakit na nararamdaman mo. Hindi ko magagawa, Almer. Pinakasalan mo ako, tinanggap kami ng aking anak. At kung nagbago ka man, naunawaan kita. Sa simula pa lang naman, alam ko, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Almer, bakit ka naglalasing? Alam mong hindi makakabuti yan sa'yo. Kitang-kita ko. Damang-dama ko. Ang sakit na dinulot ko kay Lilian Carey. Dahil sa mga sinabi ko. Bakit mo kasi sinabing lahat ng yon, kuya? Harvey, Sinundan ka niya nang umalis ka sa inyo. At nang dumating siya rito sa bahay ko, nakiusap siya na patuloyin ko. Almer, siguro naman hindi mo ipagkakait sa kapatid mo na malaman ang katotohanan tungkol sa iyong sakit. Sakit? May sakit ka, kuya? Anong sakit yun? may kanser ako sa utak, Harvey. Yun ang dahilan. Kaya sinikap kong magalit sa akin si Lilian. Ayokong maghirap pa siya sa pag-aalaga sa akin. Ayokong lalo lang siyang masaktan kapag wala na ako. Pero nasaktan mo rin siya sa mga sinabi mo. Pati na si Jane. Mas madali nila akong makakalimutan kung galit sila sa akin. Dr. Gary, wala na po bang ibang maaaring maging lunas sa sakit ng kuya ko? Maaari siyang operahan. Pero hindi ko maigagarantiya ang tagumpay noon. Dahil Diyos lang ang tunay na nagbibigay ng tagumpay. Mami, bakit nilagay niyo po sa maleta ang lahat ng mga damit natin? Aalis na tayo rito. Bakit po? Paano po si Daddy? Gusto mo pag-isa na daddy mo, na kaya pagbibigyan natin siya. Ayoko po. Ayoko pong iwan si Daddy, Mami. Love ko Jane. po siya. Lilian, talagang hindi niyo siya dapat iwan. Dahil kailangan niya kayo.
tayong lahat. Anong ibig mong sabihin, Arvin? Tahimik na tahimik ang buong bahay. Malamang dahil sa mga sinabi ko sa aking asawa. Iniwan na nila ako ni Jane. Kung alam mo lang, Lilian, halos madurog ang puso ko dahil sa mga sinabi ko sa iyo kanina. Kuya Almar, Arvin, tayong dalawa na lang ang magkasama ngayon dito sa bahay. nagkakamali ka, kuya. Ano? Narito ba kami, Albert? Lilian? Kuya, patawarin mo ako. Pero hindi ko maatim na itago kay ating katotohanan. Kailangan mo kaming lahat. Hindi ka dapat naglihim sa akin, Almer. Asawa mo ko. Karamay sa hirap man o ginhawa. Ayokong masaktan ka, Lilian. Ngunit higit na masakit ang gusto mong mangyari. Almer, mahal na mahal kita. At pakiusap, magpagamot ka. Hindi paling maubos ang salapi. Ang mahalaga, buhay ka. Tama si ate. At naniniwala ako, gagaling ka. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Salamat sa pagmamahal at suporta ninyo. Oo, magpapagamot ako upang patuloy ko pa kayong makapiling. Lilian, mahal, tawagin mo na sila Jane at Junior. Baka malay tayo sa aeroplano. Nasa kotse na mga bata, mahal. Kasama sila ni Arvin kanina pa. Ganun ba? Ako pala matagal. Sinabi mo pa. Alam mo, mahal, naku, excited silang tatlo. Dahil after 10 years, makakapagbakasyon din tayo at sa abroad pa. Oo nga, mahal. Mabuti na lang, naging tagumpay ang ginawang operasyon sa akin. Kaya hanggang ngayon, kasama niyo pa ako. Iyon ang magandang bunga ng hindi tayo naglilihiman. Nahaharap natin na matatag at magkasama ang bawat problema. At sa tulong ng Diyos, napagtagumpayan natin ang mga pagsubok na dumating sa atin. Kanyang pinag-isa ang dalawang nagmamahalan upang sa hirap at ginhawa sila ay magdamayan at lasapin ang kaligayahan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Delma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.